Hello guys and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH, Luzon, Visayas at Mindanao. Isang magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid. At eto na mga kababayan, nako, AFP handa na sa posibleng agresyon ng China sa WPS. Kasi nga mga kababayan, kung maaalala nyo, ay humarap po ang bansang China mga kapatid sa isang napakatinding kahihiyan. Matapos pong magsalpukan mga kababayan itong kanilang mga barko. Pero mga kapatid, ito po ang problema natin. Kasi panigurado mga kababayan, dahil napahiya po itong bansang China, gaganti at gaganti sila mga kapatid. Expected na yan mga kababayan na mas magiging agresibo ngayon ang China at baka nga mga kapatid pag minalas-malas baka dito na gagamit ang China ng kanilang mga armas at maging hudyat ito mga kababayan ng digmaan. Eto mga kababayan, bago natin simulan panoorin itong balitang ito, gusto ko lang ulitin sa inyo mga kapatid na hindi po tayo naghahangad ng digmaan. Pero mga kababayan, kung halimbawa lang gagamitan na tayo ng China ng tawag nito, ng kanilang mga armas mga kapatid, ibang usapan na po yun. Mangyari na ang dapat mangyari. Eto mga kapatid, panoorin muna natin, pero bago ang lahat, huwag kalimutang i-like ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. AFP nakahanda sakaling maging mas agresibo ang aksyon ng China kasunod po ng banggaan ng barko ng Chinese Coast Guard at PLA Navy sa Baho de Masinloc. Mar Gabriel detalye. Alam nyo, posible talaga yan mga kababayan. Kasi nga buong mundo mga kapatid ang nakasaksi kung gaano kabobo mga kababayan itong mga kapitan ng barko nitong China. Pero inyo, nagbanggaan yung dalawang barko nila sa lawak ng dagat. Sa lawak ng dagat mga kapatid, nagbanggaan pa. Diba? Isang patunay lang yan mga kababayan na kulang po sa kaalaman itong mga kapitan ng barko ng China. Yes, Jen Nelson, handa ang Armed Forces of the Philippines sakaling mas maging agresibo pa ang China laban sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kasunod yan ang insidente ng banggaan ng China Coast Guard at ng PLA Navy ship habang hinahabol nila ang BRP Suluan ng Philippine Coast Guard na galing sa supply mission sa mga mangingisda sa Baho de Masinloc kahapon. Alam niyo mga kapatid, kung sakali man mga kababayan, nagaganti ang China dito, kung tutuusin mga kapatid, wala naman silang dapat ipaghiganti dahil barko naman nila yung nagbanggaan Pero syempre, ma-pride sila mga kapatid, Kung sakali man mga kababayan, nagaganti ang China dito, huwag na huwag po talaga silang magkakamali mga kapatid, na tawag dito, makitil nila ang buhay ng ating mga tropa dyan. Tandaan ng China, dapat tandaan ng China mga kababayan na meron tayong mutual defense treaty sa bansang Amerika na nagsasabi mga kapatid na kung sakali man merong masawi, uniformado man o sibilyan na nasawi dahil sa kagagawan nitong China, nako mga kababayan, anytime pwedeng ma-invoke ang mutual defense treaty ng bansang Amerika at ng bansang Pilipinas. Panigurado mga kababayan, mauuwi talaga ito sa digmaan. Tuloy. Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, spokesperson for the West Philippine Sea, hindi malayong maulit ang insidente kung magpapatuloy ang iligal at agresibong aksyon ng China sa karagatan. Pero pagtitiyak ni Trinidad, mayroon silang contingency plan at may sinusunod na rules of engagement kaugnay sa paggamit ng puwersa sa ganitong sitwasyon. Hit ni Trinidad, maaari silang gumamit ng puwersa kung yan ay para sa self-defense o pagdepensa sa kaligtasan ng ibang unit. Kasi nga mga kababayan, di ba, noong nakaraang taon, kung natatandaan nyo mga kapatid, noong nakaraang taon, meron pong isang Navy natin or Coast Guard ba yun? Na naputulan po mga kababayan ng kanilang mga daliri.
ng kanyang daliri, no? Matapos pong tawag dito, atakihin sila, no, nitong mga piratang Chinese. 'Di ba? Kasi nga ang China, mga kababayan, mga pirata yan eh, nangaagaw ng mga kagamitan sa ating mga barko. Ano ba tawag yun dyan? 'Di ba? Yan po isang gawain ng pirata. So ngayon mga kapatid, dahil sa insidenteng 'yon, no, ay nagbigay na po ng utos ang Presidente Marcos, mga kababayan, na kung sakali man maulit yung ganong klaseng senaryo, mga kapatid, dapat na pong gawin, no, ng ating mga kasundaluhan yung kanilang dapat gawin. 'Di ba? Kumbaga mga kababayan, wala na, no, wala nang pagpipigil kung sakali man, mga kababayan, maulit pa 'yon. Eto ngayon mga kapatid, no, panigurado, eto ngayon mga kababayan, no, posible po yang mangyari. Kasi nga mga kapatid, sigurado ako, maging ang AFP, no, sigurado sila na babawi ang China dito at i-redeem nila itong kanilang pangalan, itong kanilang bansa mula sa kahihiyan. Oh. Do you think, mga kababayan, tutunganga pa, no, ang ating mga kasundaluhan diyan, mga kapatid, kung sakali mang ulitin ng China, no, yung kanilang ginawa noong nakaraang taon? May utos na, no, may pahintulot na sa ating mahal na pangulo, mga kapatid, no, na kung sakali mang ulitin pa ng China yon, na kung saan nalalagay na sa alanganin yung buhay ng ating mga sundalo, no, ulitin man ng China yon, mga kababayan, pwede na pong gawin ng ating mga kasundaluhan, no, yung kanilang dapat gawin. Oh. Dito natin masusubukan, mga kapatid, kung ito bang China, no, ay totoong matapang. Kasi nga ngayon, mga kababayan, puro pa kaduwagan, no, ang pinapakita nitong bansang China. 'Di ba? Ito na lang isipin nyo, kung talagang desidido sila, mga kapatid, na agawin yung ating teritoryo at handa silang pagbuwisan niya ng kanilang mga buhay ng sundalo nila, 'di ba? Dapat noon pa, mga kababayan, gumamit na po sila ng armas. Pero mga kapatid, ang ginagawa ng China, no, pinoprovoke nila tayo, 'di ba? Kasi hindi nila kayang gamitin yung kanilang armas, mga kababayan. Ayaw kasi nila na sa kanila magsimula ang digmaan. 'Di ba? Ayaw nila, mga kababayan. Takot silang kalabitin yung gatilyo ng kanilang armas. Yun lang naman ang kulang, mga kapatid, no, para magsimula ang digmaan. And tayo naman, mga kababayan, no, hindi naman tayo natatakot sa kahit anong hamon ng China. 'Di ba? Walang record ang Pilipinas, mga kapatid, na naduwag sa kahit anong hamon ng mga dayuhan. Kanya nga lang, tayo, mga kababayan, bilang isang maliit lang na bansa, hindi pwede na tayo po yung nagiging agresibo pagdating sa ganitong sitwasyon. Dapat, mga kapatid, tayo yung mag-extend ng ating pasensya. 'Di ba? Wala namang namamatay sa atin, no? Oo, may naputulan ng daliri, pero meron nang binigay na utos ang pangulo doon. 'Di ba? Hindi pwede, mga kapatid, na tayo yung unang kakalabit ng gatilyo natin laban doon, no, sa mga tropa ng China. Dahil ibang usapan na po 'yan, mga kapatid. Pwede po kasi tayong baliktarin ng China, kahit kasalanan pa ng China yan, pwede nila tayong baliktarin at pwede po nilang sabihan ng Amerika at iba pang mga kaalyadong bansa natin na, hindi kami ang unang nagpaputok, itong kaalyado nyo, itong kasangga nyo na Pilipinas ang unang nagkalabit ng kanilang gatilyo. Kaya wala kayong karapatan na mangialam. 'Di ba? Wala no, hindi tayo pwedeng mag-angas, mga kababayan. Kaya ang kailangan lang nating gawin, magpasensya. Ngayon, mga kapatid, hindi naman kawalan para sa atin 'to. Dahil nga, mga kababayan, ang China naman ang gustong sumakop sa ating teritoryo. Ngayon, kung talagang totoo sila sa kanilang ginagawang pananakop sa ating teritoryo, mga kapatid, gumamit sila ng dahas. Nang magkaalaman na, mga kababayan, no? Nang magkaalaman na, itong ating mga kasundaluhan, mga kapatid, gigil na yan. Pero dahil merong utos, no, na dapat magpasensya kayo, no, dapat maging kalmado kayo kahit anong gawin nila sa inyo. Dahil sa mga ganyang utos, mga kababayan, hindi nila magawa yung kanilang gustong gawin dito sa mga inchik na ito. Siyempre, iniisip din nila, mga kababayan, no, yung kanilang yung kanilang departamento, yung kanilang pamilya. Kasi nga, wala namang magandang benefits, mga kapatid, ang digmaan. That's why hindi tayo nagiging agresibo.
Di ba? Ang ginagawa lang natin ngayon, nagdidepensa lang tayo, pinapanatili yung ating presensya dyan sa ating katubigan na siya namang inaangkin ng bansang China. Pero kung tutuusin, gigil na yung mga sundalo natin, mga kabatid. No? Nagtitimpi lang yan, mga kababayan. Di ba? Kung wala lang talagang nagbabawal sa kanila, nako. Matagal lang naubos yung mga tropa ng China dyan, mga kabatid. Tuloy! Sa harap ng insidente, hindi raw titigil ang Philippine Navy sa pagpapatrolya sa mga teritoryo sa West Philippine Sea. Hindi na raw bago ang mga agresibong aksyon ng China na ginagawa na raw nila sa nakalipas na 10 hanggang 20 taon. Muli namang iginiit ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla na hindi nag-uudyok ng gera ang Pilipinas, Yun. kundi pinoprotektahan lang ang mga teritoryo nito base sa international law. Oh, di ba? Tama naman, mga kabatid. No, hindi talaga tayo nag-aamok ng gera. Kasi sino ba naman tayo, mga kababayan, no, para mag-amok tayo ng digmaan? 'Di ba? Napakaliit ang ating bansa and compare naman, mga kabatid, ano, sa military power ng China. Nako. Sobrang layo pa natin, mga kabatid. 'Di ba? Sobrang layo pa natin, pero hindi tayo pwedeng ismulin ng China. Pero yun na nga, mga kababayan, ano, kung sakali mang gumamit na sila ng dahas laban sa atin, ibang usapan na po yun, mga kapatid. No, kahit gaano kaliit ng Pilipinas, mga kababayan, aba, pagka ginamitan nila tayo ng kanilang armas at pinaputukan tayo, mangyari na ang dapat mangyari. Di ba? Hindi naman pinag-uusapan dyan, mga kapatid, kung gaano kadami yung kanilang mga sundalo eh. Ang pinag-uusapan dyan kung gaano kagaling yung kanilang mga sundalo laban sa mga sundalo ng Pilipinas. Yun po yun, mga kababayan. Diba? Kasi yung ating mga kasundaluhan, mga kabatid, sa kahit saang aspeto ay magaling talaga. Garantisado yan, mga kababayan. Mapa-martial arts man yan or pagdating man yan sa mga paghahawak ng armas. Diba? In fact, mga kabatid, napaka-advanced na nga ng mga armas, no, na minamaneho ngayon ng ating mga kasundaluhan. Biruin mo yung mga high-end na armas ng Amerika, wala pa man tayong mga ganyang armas. Alam nang i-operate, mga kababayan, ng ating mga kasundaluhan. Ganon na ka-advance, mga kabatid, ang sundalo ng bansang Pilipinas. Ngayon, ang pag-uusapan na lang dito, no? Ang pag-uusapan na lang natin dito, tatagal ba itong mga sundalo ng China sa ating mga kasundaluhan? Oh, di ba? Yun lang yun eh. Yun ang malaking factor dito, mga kababayan, kung sakali man magkaroon ng digmaan. 'Di ba? Yung mga sabi-sabi nila na mga nuklear, nako, hindi pwedeng gamitin ng China, mga kabatid, yung kanilang nuclear weapon. 'Di ba? Yung mga sabi-sabi ng mga kababayan ting DDS na kawawa daw ang Pilipinas, isang bagsak lang daw tayo ng nuclear. Fake news 'yan, mga kababayan. Fake news po 'yan. Isipin nyo ang China, no, kung sakali mang gumamit ang China ng kanilang nuclear missile, mga kabatid, at ibabagsak nila dito sa Pilipinas, isipin nyo na lang, mga kababayan, kung ilang bansa din ang magbabagsak ng nuclear missile sa bansang China. Oh, isipin nyo yan. Maging ang China, alam nila yan, mga kababayan. Alam ng China yan, na hindi nila basta-basta pwedeng magamit itong kanilang mga nuclear missile or weapon. Kasi nga, mga kababayan, meron din po yan silang sinusunod na batas. Itong mga bansa, mga kabatid, na merong mga nuclear power, no, mga nuclear na mga armas, merong sinusunod yan na batas. Na kung saan, mga kababayan, hindi nila basta-basta magagamit itong kanilang mga nuclear weapon. At kung sakali mang labagin nila yung batas na yan, mga kabatid, ay pwede po silang balikan ng iba pa nilang mga kaalyadong mga bansa. Kita nyo ang Russia, mga kababayan, hindi magawa-gawang bagsakan ng nuclear missile itong Ukraine, dahil, mga kabatid, alam na ni Putin yan na kung sakaling ginamit niya itong kaniyang nuclear weapon, mga kababayan, laban sa Ukraine, abay, marami talagang mga bansa, mga kabatid, ang magbabagsak ng nuclear weapon o nuclear missile dyan sa bansang Russia. Kasi nga, meron ordinansa yan, mga kababayan, hindi po talaga pwedeng magamit yan. That's why, itong, kung maalala nyo, mga kapatid, itong Iran,
That's why itong Iran binomba ng Amerika dahil hindi nila dinideclare itong kanilang mga nuclear missile. 'Di ba? Yun yung isa sa dahilan mga kapatid kung bakit binomba ng US yan dahil delikado tong ginagawa ng bansang Iran mga kababayan na kung saan nagtatago sila ng kanilang mga nuclear weapon mga kapatid. At ang iniisip ng US dito, baka bigla mo na lang kaming atakihin no nang walang kaalam-alam. Kaya noong matiktikan ng bansang Amerika na merong nuclear weapon itong Iran na tinatago, binomba nila mga kababayan. Hindi na sila nag-alangan, binomba na agad nila mga kapatid. No, baka kasi gamitin pa no ng Iran 'yon sa mga iba't ibang mga bansa at makapaminsala pa siya ng sobra-sobra. 'Di ba? Ito kasing pagkakaroon ng nuclear weapon mga kababayan, hindi po yan basta-basta no na pwede lang basta-basta lang itayo ng isang bansa or basta-basta lang silang tawag nito gagawa ng mga ganyang klaseng armas. Kailangan talaga mga kapatid meron niyang pahintulot no dito sa bansang Amerika. Kailangan mo nang i-announce na ito gagawa kami ng ganito 'di ba? Just in case lang no. Ngayon magdidepende yan mga kababayan no sa halimbawa dito sa bansang Amerika kung aayon sila no kasi pagsasabihan ka naman no need nang gumawa ka ng ganyan, kaalyado mo naman kami, no need nang mag-stock kayo ng mga warheads diyan sa bansa nyo, 'di ba? Ngayon kung magiging matigas ka, 'di ba? Kung magiging matigas ka dahil gusto mong magyabang, ay kawawa ka. Kailangan mo nang sumaludo ka no sa nakakataas. 'Di ba? Kaya itong China mga kapatid, alam ng China 'yan, no, na merong nakatingin sa kanila, no, na merong nagbabantay diyan sa kanilang mga nuclear warheads. Kung sakaling gamitin nila 'yan laban sa atin, abay. Baka mabura sa mapa ng wala sa oras mga kababayan itong bansang China. 'Di ba, tuloy? Ang pagprotekta sa teritoryo ay hindi raw maituturing na provokasyon, kundi pagpapakita ng pagmamahal sa bayan. Tama 'yun mga kapatid. Tama 'yun. 'Di ba? Itong pagdepensa natin sa ating teritoryo mga kababayan, regardless no kung gumamit tayo ng armas o hindi, hindi po 'yan provokasyon mga kapatid. Hindi tayo nagpo-provoke, hindi 'yan pag-uudyok ng gera. Natural mga kababayan, gagamitin natin lahat ng resources natin para lang madepensahan ang ating teritoryo. Kaya nga nag-aangkat tayo ng mga armas . Kaya nga mga kapatid nagti-training tayo para worst comes to worst mga kababayan, alam natin no kung paano depensahan yung ating bansa. Hindi po yan mga kapatid hindi po yan pagyayabang or pag-aamok ng gera, di ba? Walang ganyan. Ang ginagawa lang ng Pilipinas, dinedepensahan lang natin mga kababayan kung ano yung sa atin. 'Di ba? Kasi ayaw nating ipamigay yan, no? Pinagbuwisan niyan ng dugo ng ating mga bayani tapos ganyan na lang kadali na kunin ng China. 'Di ba? Ayaw natin mga kapatid. 'Di ba? Magkaubusan na kung kailangan magkaubusan basta hindi isusuko ng Pilipinas yung ating teritoryo. Kasi nga mga kababayan ganito lang yan . Pag yung West Philippine Sea nakuha ng China, malaki ang tsansa mga kapatid na pati yung mga isla natin dyan sa Palawan, kukunin na rin yan nila. Diba? Kuwan lang yan mga kababayan. Kumbaga parang example lang yan yung West Philippine Sea na pag nakuha nila yan, malaki na rin ang chance sa makukuha na rin nila yung nandito sa loob mismo ng teritoryo ng Pilipinas, which is itong Palawan. Kasi nga kiniklaim yan nila mga kababayan. Kiniklaim ng China yan. Nagpakalat na nga sila ng mga ng mga peking balita at nilagyan na nila ng Chinese name na yung Palawan di umano mga kabatid ay tinatawag na ano ba yung pangalan nun, tapos parte daw yan mga kababayan ng teritoryo ng China. Biruin nyo yan mga kabatid. Kaya pag yung West Philippine Sea na yan nakuha ng China yan, no, malaki ang tsansa na pati yung Palawan kukunin nila. According nga sa sabi, natatandaan ko sinabi ni Professor Renato de Castro, no, yung first island chain mga kapatid, yan daw talaga ang planong sakupin ng bansang China. Biruin nyo yan, yung first island chain mga kababayan, yung nakahilerang mga isla, no, yun yung planong kunin mga kapatid ng bansang China. Damay pati ang I think damay yata pati yung bandang Batanes mga kapatid kung sakali man, kung totoo 'yon. 'Di ba? Ngayon mga kapatid, inaantay lang ng China
no, na i-give up natin yung West Philippine Sea. Kasi pag once give up natin yan mga kababayan, ibig sabihin ganun kadali, no, na pwedeng kunin ng China yung iba pang kiniklaim nila na area. Oh, kiniklaim nila yung area natin mga kababayan na wala naman silang karapatan. 'Di ba? Itong China kasi mga kapatid, nagyayabang sila, no. Gusto kasi nila maging hari sa buong Asia. That's why masakit sa loob nila tuwing nandito ang Amerika at nagpapalaganap ng kanilang impluwensya. Kasi ang gusto ng China mga kababayan, pagharian niya ang buong Asia tulad ng ginagawa ng Russia mga kapatid noong buo pa ang USSR. O, ganon ang gustong gawin mga kabatid ng China. Gayahin yung ginawa ng Russia noon, no, na kung saan binuo nila yung imperyo ng USSR at ilang mga bansa yung hawak nila sa leeg. O kayo, papayag ba kayo niyan mga kababayan, no, na pamunuan ng isang tawag nito ng isang baliw, no, na bansa yung buong Asia? O papayag ba kayo niyan mga kabatid na isa sa ilalim tayo sa rehimeng komunista? O kaya ang China mga kababayan, against sila sa US dahil itong Amerika, no, ang pumipigil sa kanilang mga plano. Malas nila mga kababayan dahil ang Pilipinas talaga, no, ay dumidikit ngayon sa bansang Amerika, 'di ba? Kasi ito lang ang meron tayo 'di ba? Diskarte na lang natin sa diskarte na lang natin dinaan mga kabatid, no, para maproteksyonan yung ating bansa. Mali yung naratibo, no, nitong mga DDS na nagpapagamit tayo sa US. Tayo ang gumagamit sa bansang Amerika, no, na isang makapangyarihang bansa para maproteksyonan ang ating teritoryo. Tuloy. Git ng AFP, hindi nangaaway ang Pilipinas, ngunit hindi rin sila urong sa pagtatanggol sa mga teritoryo ng bansa. Tama naman yun. Diba? Gusto nga natin, kaibigan natin lahat ng mga bansa Oh, ang problema lang mga kabatid, ano, inaabuso ng China ang bansa natin. Oh, diba? Inaagawan tayo ng teritoryo, pinapaliguan tayo ng mga illegal na droga. Oh, nilululong nila sa sugal ang ating mga kababayan. Oh, diba? Gusto nyo ba ng ganyang impluwensya mga kabatid? O, kaya natin sila nilalabanan. Kasi nga mga kababayan, no, muntik nang mag 50-50 mga kapatid ang bansang Pilipinas dahil sa mga ginagawa nitong bansang China, no, dito sa ating bansa. Na kung saan mga kababayan, no, yung mga kababayan natin unti-unti nang nasisiraan ng bait dahil dyan sa mga pinakalat nilang mga sugal. O, ngayon mga kapatid, kayo ba, no, maniniwala kayo na China is a friend sa ganyang mga ginagawa nila? Ngayon, yung teritoryo na natin, ano, yung kanilang tinatarget talaga. Gusto nilang nakawin yung mga langis ng Pilipinas. Kasi yung West Philippine Sea na yan, nakita na nila mga kababayan, ano, na may malaking deposito ng langis dyan. Tapos, ngayon mga kapatid, pinagkakainteresan nila at kung ano-ano mga naratibo yung kanilang pinapalabas. 'Di ba? Para lang masira, no, yung ating paninindigan. Kaya nga lang mga kababayan, hindi tanga, no, ang ating bansa. Hindi tanga yung ating gobyerno na magpapadala tayo, no, sa mga ganyang pang-uudyok ng bansang China. 'Di ba? Ultimo nga yung mga sundalo natin, hindi nila mapilit na iangat yung kanilang armas at itutok doon sa kanilang mga sundaluhan 'Di ba? Kaya ang ginagawa ng China mga kapatid, patuloy tayong inaasar, no? Sinusukat ng China kung hanggang saan ba, no, yung ating pasensya, 'di ba? Kasi ang gusto ng China, Pilipinas, no, itutok niyo na yan sa amin para may rason kaming girahin kayo. Pero hindi nila magawa, hindi nila mapilit yung ating mga kasundaluhan at diyan pa lang mga kababayan, nauutakan na natin sila. Kaya yung mga nagsasabi diyan, bakit kasi hindi tayo pumapalag, bakit kasi ganito ganyan. Noon ganyan din yung paniniwala ko, bakit nga ba hindi tayo pumapalag? Pero mga kababayan, natauhan na lang ako noong nagpaliwanag niyan dati si Commodore J. Tariela, no, na hindi natin pwedeng gawin 'yan. No, hindi tayo pwedeng basa-basa kakagat sa mga pakagat nitong China dahil yung mga bagay na yan, mauuwi lang yan sa gera. Ang gusto kasi daw ng China na tayo ang unang gagamit ng dahas laban sa kanila nang sa ganon, mawalan ng mawalan ng kredibilidad ang bansang Pilipinas at pwede nila tayong baliktarin nga mga kapatid.
na di umano tayo yung naghahamon ng digmaan. Kaya ngayon, puro pagtitimpi lang ang ginagawa natin. Pero nakita naman natin mga kababayan, hanggang water cannon lang ang kayang gawin ng China. Hindi nila kaya magpaputok kahit isang putok lang ng baril mga kapatid, at itutok nila sa ating mga kasundalo. Hindi nila kayang gawin yan. Takot ang China mga kababayan sa bansang Pilipinas dahil alam niya na sa likod ng pagiging maliit natin na bansa mga kapatid ay may mga halimaw na bansa na nasa likod natin at nag-aantay lang na magkamali itong bansang China. Yan mga kababayan, yan yung nakikita ng China kaya takot na takot silang gamitan tayo ng dahas. Tuloy. Yan, Nelson. Mar, ako'y interesado. Gusto kong malaman, sino yung kapitan ng barko na, anong pangalan ng barko na yon? Yung barko ng Coast Guard na nagsalpukan yung dalawang barko ng China? Yung BRP Suluan, Jen. Yeah, BRP Suluan. Sino ang kapitan nung pagkakataon na daig niya dinaig niya si Jason Statham? Mar, kaya gusto ko bakit makamaya ng kapitan ng barko na yan? Yes, Jen, wala tayong specific na buong pangalan ng kapitan, no? Pero alam ko, sa pagkakaalam natin, pinarangalan na ng liderato ng Philippine Coast Guard itong kapitan at yung lahat ng crew ng BRP Suluan na involved diyan sa paghabol kahapon ng mga barko ng China at ng China Coast Guard at ng PLA Navy. Yun, Biruin yung mga kapatid, plano nilang i-sandwich yung ating barko. Pero dahil magaling yung kapitan, ng ating barko mga kababayan, naiwasan niya at nagbanggaan itong mga barko ng China. Epic fail yun mga kababayan, epic fail na literal. Sa mga pelikula lang nangyayari yan mga kapatid yung mga ganyan na hinahabol yung isang barko, dalawa, tatlong barko yung humahabol, Sa pelikula lang nangyayari yung ganyan na nakatakas yung hinahabol na barko at nagbanggaan, yung mga humahabol sa kanila. Pero ngayon mga kababayan, sa totoong buhay na po talaga nangyari mga kapatid. Talagang pinag-usapan yan mga kababayan ng iba't ibang mga bansa. Kaya doon talaga mas lalong napahiya mga kapatid itong bansang China. Mga wala palang alam yung mga kwan nyo Mga wala palang alam yung mga kapitan ng barko nyo Pero nyo, napakaliit na barko kumpara sa mga barko ng PLA Navy mga kapatid at ng tawag dito Coast Guard ng China. Nakalusot pa. Dahil magaling mga kababayan yung ating kapitan. Di ba? Kaya dapat parangalan talaga yan mga kapatid at bigyan po yan ng award. Dahil napakagaling niya. Nakuha niya ang atensyon mga kababayan ng buong bansa. At kuhang-kuha niya mga kapatid ang inis ng bansang China. Asar na asar ang China. Ay nako, nagmukhang kengkoy mga kababayan. Nagmukhang kengkoy at damulag itong bansang China. Talay. Nakita mo, ang galing niya magkaroon, di ba? Ang galing niya mag-maneuver ng kanyang barko. Nakita mo, napag-aralan niya, Dating driver ng jeep yan Driver ng jeep ito dati. Dating kamute na jeepney driver yan Pero dating kamote na jeepney driver sa Maynila, in-apply sa barko yung pagiging kamote niya. Pero may magandang resulta naman mga kapatid. Nakalimutan kasi yata ng China mga kababayan na lahat ng mga driver dito sa Pilipinas, sa pa-aeroplano man yan, mapabarko man yan, mapa-jeep, motor, halos kamote. Yan yung hindi siguro alam ng China mga kapatid. Na kadalasan sa mga Pilipino, mga kamote. Kaya tuloy, dinaan sa pangangamote ng ating kapitan. Resulta, nagbanggaan yung dalawang barko nila. Tuloy. Quiapo. Sa Quiapo, tsaka sa Recto.
Ang galing, Mar, ha? Kontakin mo. Galing sumingit eh. Oo. Nung nakita niya magsasalpukan na yung dalawa, bigla siya nagbaniobra. Ang nangyari, dalawang barko ng China nagsalpukan. Mar, di ba? Yes, Jen. Ayon sa AFP, talagang ang intention daw ng dalawang barko, paikutan, no? Parang isa sandwich. Oo, sasalikupin na lang yung barko ng Coast Guard, Philippine Coast Guard, di ba? Oo, sasalpukin nila. Mabuti na lang, mabilis na nakapagmaniobra itong BRP Suluan at sa halip na sila yung banggain, yung dalawang barko ng China yung nagsalpukan sa dagat. Oh, di ba? Ay, kung Ang laking kahihiyan, ano? Ay, nakalimutan ng China. Kamuti nga pala yung mga driver dyan sa Pilipinas. Ay, nako. Kaya tuloy, mga kapatid, ang resulta, isang napakalaking kahihiyan. Hindi matanggap ng China yon. Halos buong international media, mga kapatid, nag-uusapan itong katangahan ng mga barko ng China. Ay, nako, tuloy. kung ano, akala ko sa pelikula lang nangyayari yan eh. Di ba? Kaya may pagkakataon, Mar, makuha mo yung pangalan at bibigyan natin ng gawad ng pagkilala yan, ha? Oh, yes, Jen. Paabot natin sa liderato ng Philippine Coast Guard. Thank you, Mar. Yan po si Mar. Di ba? Interesting, Nelson, di ba? Paano niya naisip ngayon, no? Okay, talaga, hinahabol eh. Alam niyo naman, mga kapatid, advance mag-isip ang mga Pinoy. Diba? Hindi lang basta kasabihan yan, na advance kasi mag-isip eh. Talagang literal na advance mag-isip, mga kababayan, ang mga Pilipino. Oh, di ba? Dito, mga kapatid, dito na makikita, na hindi basta-basta, hindi basta-basta na mabubuli ng China, ang kasundaluhan ng bansang Pilipinas. Siguro nga, mayaman sila sa kanilang mga armas, mga barkong pandigma, mayaman ang China. Pero aanhin mo naman yung mga barko na yan kung mga pulpol naman yung mga kasundaluhan mo. Oh, di ba? Wala namang kwenta yung mga kagamitan nyo kung hindi naman alam gamitin ng inyong mga kasundaluhan. Hanggang forma lang kayo, malakas lang kayo pag marami kayo. Pero pag pa isa-isa, dala-dalawa lang kayo. Lumalabas yung pagiging sablay nyo. Biruin nyo, isang barko lang ng Pilipinas, mga kababayan, dalawang barko ng China ang bumagsak. Anyway guys, hanggang dito na lang itong video na to. Kung nagustuhan nyo po, mga kabatid, ang ating content ngayon, huwag nyo po sanang kalimutang isubscribe ang ating channel at ilike ang ating video, mga kababayan, para ishare pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. And mag-comment na rin kayo dyan, mga kabatid, ng inyong mga personal na opinion. Hanggang dito na lang. Adios.